mataas na paaralan ng Ateneo de Manila, madalas kang nakikita ng mga di karaniwang mag-aaral. Nahahalata ito sa kanilang pagkikilos at sa pagsasalita. Sila ang mga itinuturing bading at isa sa pinakamalaking pag-iisipan nila ay kung laladlad ba sila o mananatili sa kroseta. Halina't pakinggan natin ang kanilang mga kwento tungkol sa paglaladlad. Nasa culture natin mga Filipino. So, someone not Filipino would probably not identify himself as bading or bakla. Medyo mahirap na makita kung sino talaga yung bakla dito sa Pilipinas. Dati we're used to that idea of the parlerista gay. Hindi naman lahat ng bading parang ganun talaga sila. And siguro nakakatulong na rin yung media dun sa idea natin of those types of gays. Kasi, di ba, yung sa nakita natin sa TV, na Vice ganda. What's the point of knowing naman? I mean, you're supposed to know the person mismo and not what the person is. Tinatanong nila, bakla ka ba? Parang hindi ko naririnig. I guess out of respect. And dahil mas tanggap na siya ngayon sa society. Para sa akin, hindi lang yun yung pagkiling sa parehong parehong kasarian, kundi pati na rin yung kultura na nakaikot doon sa mismong pagkabakla. Diba? Hindi naman yun yung mismong just plain pagkagusto sa isang kauri mo o pagkakaroon ng kagustuhan sa same sex, kumbaga. So para sa akin, nakatali rin doon sa definition ng pagkabakla yung mismong kultura na kinagagalawan niya. Tsaka yung pagkilos at yung mismong pagbigkas ng mga bagay. So yun, para sa akin yun yung pagkabakla. You fancy a person of the same sex. Nasa Amerika, ibang definition ng bakla. And dito sa Pilipinas, iba yung definition ng bakla. Samantalang sa atin, yung stereotypical dito is yung influenced by the media, let's say, sina Vice ganda. Pero may mga bading rin na quiet. Hindi sila yung mga flamboyant na nakikita natin sa media. Yung binabae, effeminate, no? Yung bakla, homosexual. At yung bakla o homosexual ay nakakaranas ng attraction or pagkagusto meron na sexual sa kapwa niya lalaki. No? So, maaring lalaki siya kumilos, maaring binabae siya kumilos or effeminate, pero ang talagang pinaka-qualifier doon ay yung nararamdaman niya at siya lang ang nakakaalam kung meron siyang nararamdamang physical or sexual attraction sa kapwa niya lalaki. Okay lang baby, wag kang magbago, dito ka lang. I came out to them, medyo unsure sila sa akin. Medyo hindi nila alam kung paano ko lalapitan in some situations. Kasi yung iba naghihinala ng bakla ako nun. They didn't know if asking me would offend me. You know, so a lot of them didn't ask. Pero wala naman, before coming out, medyo regular na. Matagal na kami magkakakilala. I came out to them fairly recently. Siguro mga fourth year ako, I came out to them. Some of them said na they were proud of me for, being brave enough to come out, courageous enough to tell them about myself. Kasi alam nilang mahirap. Ako nahirapan ako to come to terms with my sexuality. But when I did, I was a lot happier. And I was a lot closer to the people around. It's just that they know na. They just assumed already. So, tulad ng aking blockmate, she asked me, why didn't you join Dollhouse? I never came out to her. She just asked me na, why didn't you join Dollhouse? Parang medyo nagulat talaga ako. Ganun pala ako kabati. Of all the people na nakilala ko, they're all accepting naman. Dito ka lang, humimbing sa aking piling. Wala naman talaga nakaka-affect sa akin. Yung pinakaayaw ko na lang na nararanasan ko bilang bading is yung ginajudge ako agad ng ibang tao. Pag malaman ng tao na bading ako, ina-assume ko agad niya na sobrang landi ko. Experience ko with a lot of people I meet na medyo judgmental. Talagang sine-stereotype ako. Akala nila lahat ng bading
Ganun. This girl na friend, introduced me to this guy. Wala lang. Parang friends lang. And then, when the girl, like, introduced me as her gay friend, parang nailang bigla yung guy. Nailang na rin ako. Parang, nandiri ako sa kanya. Siguro, as much as nandiri siya sa akin, nandiri ako sa kanya. Kasi sobrang, hindi mo naman ako kilala ngayon na tayo nakita. Ganyan ka. Kung tanungin naman ako, sasagutin ko naman ng diretso. Hindi ako yung tipong tatago ko kung sino talaga ako. So, in terms of people accepting me, wala akong problema. Pero nung siguro pagdating ko nung sa college, medyo nag-tone down na rin ako kahit paano. Na kung saan meron mga ibang tao na hindi talaga tanggap. Well, dito rin naman meron hindi tanggap yung mga ganong klaseng tao. Pero pagdating sa kolehiyo, parang mas marami yung mga ganong klaseng tao. Lalo na yung mga hindi lumaki sa kulturang ganito sa Ateneo High School na medyo, yun nga, tanggap na rin yung mga ganong klaseng pagkatao. Kukupin na lang kita. Sorry, wala ka nang May mga pamilya naman na sobrang open. So I guess okay lang for those gay people in those families na mag-come out. But for the gay people na strict yung family, wait it out. Pero syempre naman, ako when I came out to my mother, I thought she'd freak out and everything, but she was cool about it. So I think talagang depende sa sitwasyon nung bading. I-assess muna niya kung okay ba. Malalaman niya yung tamang panahon para lumabas na ako sa'yo. Depende kung sino yung sasabihin mo. May mga parents na hindi acceptable sa kanila ang pagiging bakla. Pero kung lumadlad sila na bading, baka masira ang pamilya nila. Kung alam mo acceptable naman yung person sa mga bading, doon mo pwede mong sabihin na bading. Mahirap sagutin kung makakabuti yun. Mas mainam na ang pag-come out ay gawin sa panahon na sa palagay niya ay sigurado na siya iba. Pangalawa, meron na siyang maturity or sapat na nasa wastong pag-iisip at wastong emosyon, kakayahan emotionally para matanggap ang mga posibleng consequences ng pag-amin ng kanyang pagiging bakla. Ano yung ibig sabihin ng consequences? Kasi handa ba ang magulang mo, handa ba ang pamilya mo, handa ba ang mga mahal mo sa buhay na tanggapin ka? Yun isang malaking katanungan. Text at saka doon sa kulturang kinagagalawan. Halimbawa dito sa Pilipinas, sa tingin ko naman medyo tanggap na rin. Kung ikukumpara mo sa ibang bansa, medyo tanggap na rin yung mga ganong klaseng uri ng tao. Pero para sa akin, syempre, iba pa rin yung magpakatotoo ka. Yung alam mo na ganito kang klaseng tao, tanggap ka ng ibang tao para sa kung sino ka talaga. Ikaw mismo ang makakaalam sa sarili mo. Kaya kahit sino ka man, lalaki, babae, bakla, tibo, o kahit ano, isa lang ang dapat tandaan, maging totoo sa sarili. Dahil sa kahuli-hulihan, tatanggapin ka lang ng iba kung tanggap mo ang sarili mo.